o anong kailangan pumasok na hindi pa pumapasok para tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay para sa sarili nating mamamayan. Yun dapat yung goal. Hindi sa Philippine interest, sa Filipinos interest, ang makipagsabak sa digmaan, makipagbombahan, 115 milyong tao ay pwede maging abo. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging press con nitong si Atty. Vic Rodriguez at nitong si former Senator Nicky Cositeng. Isa ho yang si Atty. Vic Rodriguez sa ating mga kandidato sa 2025 midterm election. Palakpakan ho muna natin itong si Atty. Vic. Ang pinagtataka ho natin, bakit kaya hindi tumakbo ng pagkasenador etong si former Senator Nicky Cositeng, no? Napakahusay ho niyan. Palakpakan din ho natin itong si former Senator Nicky Cositeng, no? Alam niyo po mga kababayan, pagka naririnig ng Malacanang na nagsasalita yang si dating Senator Nicky Cositeng, kinakabahan ho yung Malacanang pagka nakikita ho nila na nasa harap ng camera at merong hawak-hawak na mic itong si former Senator Nicky Cositeng. Baka kung ano pang masabi niyan sa harap ng video, di ba? Di ba? Alam niyo naman ng mga kababayan, siya ho ang nagsiwalat na kung saan itong si Marcos Jr. wala naman daw alam gawin niyang mama na yan. Lagi lang daw sa disco at paparty-party yan. At base naman dito kay Ma'am Cathy Binag, talagang nagpupulburon session yung mga individual na yan na nandyan sa Malacanang ngayon. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, grabe dami hong kaganapan. Sa mga nagtatanong, sino ba yung mga kandidato natin sa 2025 midterm election? Kung sino ho ang kandidato ni Tatay Digong, sila ho ang ating kandidato. Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Senator Bato de la Rosa, sino pa? Itong si Senator Christopher Bongo, si Sir Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondok, sila ho ang mga kandidato ni Tatay Digong, kaya sila din ho ang ating mga kandidato sa 2025 midterm election. Si Attorney Hinlo, sino pa yung isa? Nakalimutan natin pangalan. Sa susunod ho natin, mababanggit ho natin lahat yan. Ilalagay ko na ho dito ay ang mga kandidato natin para talagang ngayon pa lang nakabandera na ang kanilang mga larawan. Dito sa bahagi ng video natin na to. Diyan ho natin ilalagay yung ating mga kandidato sa 2025 midterm election. Ito na ho mga kababayan. Again, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update at sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho join button sa baba, dito sa baba, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At para dun sa mga nagpakulay, dito kay, teka lang ho, shoutout na ho natin. Ito, shoutout ho muna natin itong mga talagang napakasugid ang pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video, no? Talagang todo pakulay ho sila sa mga comment, dyan sa comment section. Itong si Ma'am Arisa Yen, palakpakan ho natin. Ngayon naman, nakasakay naman ho siya sa camel. Maraming salamat, Ma'am Arisa Yen. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo sa Japan at ngayon, di ho natin malaman kung nasaan na naman kayo. Maiba-iba ho ng bansa yan si Ma'am Arisa Yen. At itong isa sa talagang isa sa mga cute na tagapanood natin dito sa PH Update. Dito kay Ma'am Connie Razos, maraming salamat. Taga UK daw ho, nasa UK daw ho itong Ma'am si Connie. Mega love shoutout Ma'am Connie Razos, mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ma'am Lovelyn Shibukawa, taga ano din ho itong si Ma'am Lovelyn. Ano ba sabi niya? Always watching you from Japan. Every vlogs mo po, pinapanood namin. Naku, napakaraming thank you ho niyan. Palakpakan ho natin. Etong si Ma'am Lovelyn Shibukawa. Maraming salamat. Mega love shoutout sa bawat nagpapakulay sa ating yung mga nalalampasan ko ho. Pasensya na ho, no? Hanggat maaari talagang gusto ko ho kayong i-shoutout lahat kasi extra effort ho yan. Hindi lang ho basta nag-comment, talagang nagpakulay pa ho. Pero again, hindi ho yan require. Gusto ko lang hong i-appreciate yung mga nagdodoble effort. Pero okay na ho, manood, intindihin at i-like, i-share ang video. Masaya na ho tayo dyan. Subscribe, masaya na ho tayo dyan. Okay na ho tayo dyan dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan. Panuorin ho natin itong naging talakayan dyan sa press con na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez at itong si former Senator Nicky Cositeng. Meron hong mabubulabog sa Malacanang sa mga sasabihin dito nitong si Atty. Nicky former Senator Nicky Cositeng. Ito, okay. Yung current budget natin, ito po ang published is 500
5.768 trillion. Sorry, 5.768 trillion pesos. Itong mga ganitong klaseng video, no? Itong mga ganitong klaseng video na kung saan nagsasalita yung mga kandidato natin, dapat nyong i-share, no? Ito ho talaga, no? Ito ho yung mga dapat na i-share ng ating mga kababayan. Ito hong mga ganitong klaseng video. Kasi dito ho natin napapakilala yung ating mga kandidato sa 2025 midterm election. Yung mga video dyan, bahala kayo kung gusto nyo i-share, no? Pero itong mga ganitong klaseng video, kasi dito natin makikilala kung sino ba talaga yung mga sinusuportahan natin. Baka naman na nagsasabi tayo dyan, ha? Suportado ko si Atty. Vic, ha? Suportado ko si Pastor Kibuloy, suportado ko si Marcoleta. Pero pagdating naman dun sa mga video nila, hindi nyo naman sinishare. Ano kaya yun? Dapat, kung suportado nyo, isang pindot na lang ho yan, i-share nyo na ho ang video. Diba? Kung gusto nyo i-splice, i-re-upload, i-re-content, bahala ho kayo, wala ho tayong pakialam. Pero dapat itong mga ganitong klaseng video, yun sila ho yung lagi nyong sinishare. Hindi lang sa PH Update, ha, sa lahat ng channel na makita nyo na nagsasalita itong mga individual na to, ibahagi nyo ho yung mga video. Tuloy! Subalit nag-adjust na po ang ating pamahalaan at kasalukuyan, Nobyembre pa lamang ngayon, from 5.768 trillion, ang ginagasta na ng Pilipinas ay 5.93 trillion. Meron pong sobrang 164 billion pesos higit kumulang. Saan ginamit at saan napunta yung 164 billion na surplus doon sa program spending? Ito po ay binuhos doon sa tinatawag na unprogram appropriation. Yung unprogram appropriation, kung meron po tayong surplus, walang problema. Dahil ang funding dyan sa unprogram appropriations, dapat kukunin mo doon sa excess in the targeted collection o yung surplus. Pero hindi naman pwede nahihigitan mo yung inaprobahang budget for the year at mangungutang ka para tustusan yung special projects or pet projects ng mga mambabatas. Yan ay masama para sa ekonomiya. Pasimplihin natin ang usapan. Babalik tayo sa home budgeting. Kung ang perang naka-budget monthly ay 1,000 piso lamang at 12,000 pesos annually, ang isang pamilya, doon ka lamang dapat namumuhay. At itong ating budget, there must be a deliberate effort, a conscious attempt on the part of the national government na mababain yung pag-utang ng pag-utang ng pag-utang. Habang ginagawa natin ang forum natin, ang utang ho natin, well at least the published ones, ay nasa almost 16 trillion pesos. Wala pa ho dyan yung mga hiniram natin sa ADB. Galing, no? Sa World Bank, sa IMF, lahat. Baka abot tayo ng 20 trillion. At sa 16 trillion pesos na pagkakautang, kada Pilipino, si Senadora Nikki, ako, yung batang pinapanganak pa lang po ngayon sa kasalukuyan, dyan sa Delgado Hospital, malapit dito, or dyan sa St. Luke's Hospital, meron na po agad pagkakautang higit kumulang 140,000 pesos. Grabe naman yan. Ayutang binibigay kasi hindi Grabe, hindi pa ho pinapanganak, ha? Baka pinag-iisipan pa lang. O nagpapaano pa lang, di ba? Naghaharutan pa lang ng mag-asawa. Yung mabubuo nila may utang na kagad. Anak ng toka, may problema tayo dyan, Atty. Vic. Ha, meron ho tayong problema dyan, Ma'am Nikki, no? Kailangan ho talaga yung mga key individual na dapat mamuno, mailagay dyan sa pwesto sa Malacanang, ay dyan sa Senado, dapat mailagay ho natin sa lalong madaling panahon. Tanggalin na ho, pwede na po ngayon? Pwede na po. Hindi, no? Nakakalungkot tong isipin. Nagpaplano ka pa lang na gumawa ng anak, meron na ho kagad utang. O baka pagka narinig ito ng mga ito yung pinaka-the best na birth control. hindi nyo na kailangan pakinggan nyo lang itong video na to, hindi na kayo gagawa ng anak. hindi nyo pa ginawa, gagawin nyo pa lang, may utang na kagad. ito Ngayon naman, pagka hindi kayo gumawa, malaki babayaran nyo. Siyempre, wala kayong kahati. a viable economic activity na kagayang magpalit. Kaya yung mga dyan, yung mga kasama nating ayaw mag-asawa, hanggang ngayon mga single pa rin, mag-asawa na kayo para mabawasan yung utang namin. Sa ating ekonomiya. Yung ayuda, mga kababayan, hindi naman siya illegal o immoral or masama per se.
Pero kung ito'y ginagamit lamang to advance and for their political aggrandizement, masama Nako, iba yan. economic policy Ibang yan. usapan yan. Dahil mga kababayan, yung ayuda, yung AKAP, yung AIX, at kung ano-ano pang dole out na pinamimigay ng Bongbong Marcos administration, dalawa ho ang pinanggagalingan yan. Sa buwis ninyo na hindi po sapat at sa inuutang ng pamahalaan na atin pong Galing mo pare-pareho paliwanag na, Atty. Vic. Galing. dapat po magkaroon ng austerity. Kasi wala naman hong ibang pagkukunan yan. Di kagaya ng mga nasa Middle East na bansa. Meron silang krudo, meron silang langis na pwedeng pagkuhanan ng pondo. Di ho kagaya natin, ang major source of income natin galing sa buwis ng ating mga kababayan. Hindi kagaya ng mga mayayamang bansa na nasa Middle East. Hindi na ho nila pinagbabayad ng buwis. Yung kanilang mga mamamayan, ang ginagawa lang ho nila, kinukuha ho nila yung pondong kailangan na panggastahin ng kanilang pamahalaan dun sa langis na sumisirit lang sa kanilang mga bakuran, no? sa kanilang lupa doon. Tayo, wala ho tayong ganon. Ang source of income lang ho natin, buwis galing sa atin, sa mga mamamayan, galing ho sa atin. At mangutang itong administrasyon na to. Ang problema ho, pagkatapos ng utang at naningil ng buwis, ang ginagawa ho, ginagamit to itong mga pondo na to para i-advance yung kanilang mga political interest. Ibang klase ho talaga. Mahusay ho si Atty. Vic. Kaya ako ho, mga kababayan, isusugal ko yung 2 bolang kristal ko para yung 2 bolang kristal ko isusugal ko diyan. Maano yan, wala ho tayong lugi. Itinuro po ng ating mga magulang, itinuro ng mga magulang, mga lola't lolo natin sa ating mga magulang, hanggang sa ating mga ninuno, na kapag ano sinasabi nila? Matutong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Dapat ganun din tayo, hindi tayo pwedeng gagastos ng sobra sa ating buwis. Hindi dahil makakapangutang tayo. And the economy really, nakasentro yan sa budget. Kung babantayan natin yung budget, mas maraming makikinabang. Yung sinasabing gumastos ng bilyong-bilyong piso sa infrastruktura, lalo na yung flood control programs, kung in-implement ng totoo yan, maraming na trabahador ang nabigyan ng trabaho. Maraming manggagawa ang nabigyan ng trabaho. Maraming industriya ng semento, industriya ng bakal, lahat ng ginagamit, yung full supply chain ng construction, sana umikot ang pera doon. Subalit yun nga din ang ating hinihingi. Yung pananagutan, yung accountability, at yung transparency. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Yan ang dapat panagutan. As to the issue ng BRICS, admittedly, ang Pangulo ng ating bansa, ang chief architect ng ating foreign policy. Pero hindi naman pwedeng walang opinion. Ang national leaders or leaders natin, o kayo, mga media personalities at ordinaryong mamamayan, kung saan pa tayo dapat sumali, kung saan tayo dapat tumungo. Itong BRICS, magandang samahan sapagkat ang alyansang ito ng Brazil, Russia, India, China, and South Africa, ang pangunahing layunin nito is to create a political and economic organization or alliance. As compared, lalayo lang ako ng konti, as compared to, kasi may bumisita rito, isang banyaga at hinayaya at sinasabing panahon na raw na sumali ang Pilipinas sa NATO, yung North Atlantic Treaty Organization. Napakalayo nun. Napakalayo nun. Bakit hindi mo maiiwasang iambing? Ang NATO is a political and military alliance of the West and the European nation. Malayo tayo doon. Malayo. Military or alliance na naman. Hindi natin kailangan ng armed conflict. Ang kailangan natin negosyo, hanap buhay, trabaho, hanap buhay, investment. Yan ang kailangan ng Pilipino. So I think, mas mainam na sumali tayo at pagtuunan natin
ng pag-aaral kung mabuti ba at makakabuti ba kung tayo sasali sa BRICS. Anyway, ulitin ko, hindi naman ito for political or military alliance. This is for political and economic alliance. At ang layunin nito ay magtatag ng new development bank na kung saan yung mga member nation, maaari kayong magkalakal using your own currency. Hindi ka na back or dapat dollar dependent. Hindi na. Mababawasan yung influensya ng Estados Unidos na matagal nang naghahari-harian dito sa ating bansa, nagdidikta kung saan tayo tutungo at kung sino ang pwede nating kaibiganin at hindi pwede kaibiganin. We have to define our own national interest. We have to define our own foreign policy away from, insulated from, the dictate of a foreign superpower. Panahon na dapat Pilipino ang naghuhulma, ang umuhubog ng kanyang foreign policy. Hindi naman na tayo sakop ng kahit na sinong banyagang bansa. Dapat tayo tumindig on our own. At huwag na rin tayong magpapabola at magpapadala na dahil sa 1951 Mutual Defense Treaty, ironclad ang commitment ng ating matagal ng alyado at kaibigang Estados Unidos. No. Because when they crafted the 1951 Mutual Defense Treaty, wala pa yung conflict sa South China Sea. Hindi pa napapag-usapan yan. At uulitin ko, hindi automatic yung 1951 Mutual Defense Treaty. It has to go through the Congress of the United States kung aaprubahan ba na makialam, tumulong, promotekta ang bansang Estados Unidos kung sakaling tayo ay mapalaban sa isang armadong conflict. So, I think, I have no objection to the Philippines joining BRICS for economic reasons, for economic alliance, apart from political. But dagdag ko lang, kasi yang hindi tayo pwede talaga sa NATO, masyadong malayo. At pag binasa mo yung North Atlantic Treaty, malinaw dun sa Article 10, in by a simple understanding, I claim no expertise on foreign policy and foreign relations, but I read a lot. In Article 10, disqualified na agad ng Pilipinas Ang sabi sa Article 10 ng North Atlantic Treaty, ang maaari maging miyembro ay any European state. Doon pa lang disqualified na tayo And we do not have to get full recognition as a full member ng NATO. Kasi ngayon pa lamang ay major non-NATO ally na tayo So nandiyan na yan. Pagtuunan natin yung sa kalakal, yung commercial, yung economic, yung ekonomiya. So I think, and I believe as a Filipino, and it is my opinion, it's better to go and join BRICS. Ayun. Alam nyo mga kababayan, tayo rin ho naman isang ayon dyan sa mga sinabi na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez. Sasali tayo dyan sa BRICS na yan, para sa kalakaran, para mapaganda ang ating ekonomiya. Kasi karamihan ho, ng mga bansa dito sa Southeast Asia, yung iba nakapila na dyan sa BRICS na yan. O yung iba nagpahayag na ng interes na para sumali. Yun mga bansang medyo yung ekonomiya ho nila, kumbaga pwede nating tawaging rising star. Ngayong mga panahon na to dito sa Southeast Asia. Nandiyan ang Indonesia. Alam ko kasali na Indonesia. Ang Thailand. Narinig ho natin, nagsalita na rin ho ata, nagpahayag na ng kagustuhang pagsali diyan sa BRICS na yan. Kaya kung itong mga magagandang ekonomiya na to, itong mga bansa na to na kung saan talagang nagbo-boom ang kanilang ekonomiya, tapos gusto pa nilang sumali sa BRICS na yan, tanong ho tayo, mag-isip-isip ho tayo, ano ho ba ang inaasahan nilang makukuha nitong mga bansa na to kung sakaling sumali sila diyan sa BRICS na yan. At yung mga dahilan na binanggit nitong si Atty. Vic Rodriguez, malamang sa malamang, yun din ho ang mga dahilan ng mga bansa na yan kung bakit kinukonsidera nila na sumali diyan sa BRICS na yan. Ito, tuloy natin ang ating talakayan. Maraming salamat, Atty. Vic. At, Galing na ito. Galing ang opinion muna si Senator Nicky Cosenteng about BRICS. It's about time na ba na lumahok na rin ang Pilipinas, Senator? Para sa akin kasi madaling sabihin lumahok o hindi lumahok. Ang importante, magbalik na lang tayo. Kailan ba pinag-usapan niyang BRICS? 2006 nagsimula yan. Dati yan, BRIC lang.
wala pa yung South Africa. So, Brazil, Russia, China, India. So, ibig sabihin, ito pong BRICS na ito, makikita natin kung ano nangyari mula nung nagsimulang pinag-usapan yan at even before that, dun sa mga bansa na sumasali na ngayon. Ano ba ang itsura halimbawa ng Ethiopia noon? Ano ba ang itsura ng mga bansa sa Africa noon? Bago dumating yung mga kanluran sa Africa, napakayaman po nila. Bakit nung iniwan sila? Nagka-independence na yung mga iba't ibang bansa, biglang naghirap yung Africa. Pag sinabi mo ng salitang Africa, ano pumapasok sa isip natin? Kahirapan, gutom, gera, patayan. Yun ang pumapasok sa isip natin. All of a sudden, after several decades, the past decades, bakit biglang may sinabi na sila? Meron na silang produkto, meron na silang komunikasyon, transportasyon. Yung iba nga mga bansa sa Africa, nauna pa sa atin na mag-5G. Correct. Nauna pa. Diba? Yung mga release ng tren nila, nakaplasta ng maayos. Eh tayo mula dito lang hanggang Bicol, hindi maayos yung tren eh. So may problema tayo. Mula dito hanggang Ilocos, walang tren. Hindi ka tatawid ng dagat mula dito hanggang Ilocos. Pero walang tren. Diba? So, ibig sabihin, may mga pangyayari in the last 2-3 decades na maaaring hindi natin alam, ayaw natin kilalanin, at hindi natin binibigyan ng credit yung mga bansa na umunlad dahil dito sa mga pangyayari ito. Yung po mga dati nasa kalibliban mga probinsya, biglang kasama na sila sa workforce, biglang kasama na sila sa mga pabrika, biglang kasama na sila sa paggawa ng infrastruktura. Kaya kung titingnan natin, yung BRICS ngayon, Madam, ba't di ko kayo tumakbo ng pagkasenador? Kayo yung mga kailangan namin eh. Di ba? Kayo naman, si Franz Castro versus former Senator Nicky Cositeng. Naku, all the way. Baka isa ho yan sa mga susuportahan natin. No? Kasi narinig nyo naman nung nagsalita siya about dito kay Marcos Jr. No? Doon ho natin nakilala yung ali na yan na meron din ho siyang 2 bolang kristal. halos kalahati ng yaman ng mundo nandun sa BRICS. Maybe more than 50% of the GDP of the whole world nandun na sa ilang mga bansa sa BRICS. So yung ba, sasabihin natin, baliwala? Ano yung mga magiging batayan natin? Diba? Pangalawa, sinasabing NATO, yung mga European countries, sila po yung naghihirap ngayon eh. Sila yung mga bansa ngayon na, sabi nga, yung ASEAN. Ngayon, maunlad dito tayo sa ASEAN. Dati, pati China, mahirap. Nung umunlad yung China, nadala tayong lahat dun sa kaunlaran na yon. Tingnan niyo yung Vietnam, nalagpasan pa tayo. Ha? Yung kanilang per capita mahigit na $5,000 na. Tayo na doon pa naglalaro sa 4,000. So itong mga statistics na to, itong mga figures na to, ay hindi pwedeng magsinungaling. So, nung umakyat na yung China over the last 20-30 years, pati tayong lahat nadala. Pati yung Africa nadala. Pati yung South America madadala rin. Diba? Samantalang, yung Amerika matagal nang mayaman. Pero doon lang, isang ilog lang, isang pader lang ang namamagitan sa Amerika at Mexico. Eh, isipin nyo kung anong katayuan, no? Ng mga bansa dito south of the United States versus south of China. So ako po, hindi naman tayo kailangan pumili kung sino gusto natin kilingan. Correct. Importante, ano yung makakabuti sa atin. Ayun, yun ang pinakamagandang punto doon. Yung iba kasi masyadong colonial mentality, no? Masyadong utak Amerika, ika nga. Basta kami Amerika, magaling Amerika, dapat Amerika lahat, no? Pero yung cellphone naman China phone. Yung iPhone nila gawang China. Lahat ng gamit nila sa bahay puro made in China. Di ba? Pero galit sila sa China. Hindi ho nila iniisip na kung bang sa China, ano ba mapapakinabangan natin dyan? Sa Amerika, ano ba mapapakinabangan natin dyan? Yung tipong yung business-minded, yung mentalidad ng bawat Pilipino, hindi yung
dahil yan, ano yan, checkwa yan, ganyan. Di ba, West Philippines yan, issue yan, di ba? Ayaw namin yan. Pero lahat ng gamit nila sa bahay, galing China. Oh, yan ang problema sa mga Pilipino, yung ano sila, yung colonial mentality, no? Yung akala mo talagang sa bagay nakapailalim pa rin naman tayo sa kapangyarihan ng Estados Unidos mapahanggang sa ngayon mga panahon na to. Pagka gusto nilang bagong EDCA site, bagong EDCA site. Pagka gusto nilang guluhin nyo yung WPS, guguluhin naman ng administration ng WPS. Wala ko tayong magagawa pagka yung presidenteng namumuno sa atin walang paninindigan at talagang puro pulburo lang ang nasa utak. Ganito ho talaga sasapitin natin. Kaya lagi ho natin sinasabi dito, wag na ho tayong magpabudol. Yung pangunguna ng dalawang magkapatid na tulpo diyan sa senatorial survey, wala hong kaibahan yan doon sa pangunguna nitong si Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Wala ho tayong mapapala sa mga tulpo na yan. Real talk, wala ho tayong mapapala. Ngayon, kung yung mga kamag-anak nyo, pinaplanong iboto yung mga tulpo na yan, pagsabihan nyo ho yung mga kamag-anak nyo, lalo na yung mga kababayan nating OFW. Imbis na iboto yung mga tulpo-tulpo na yan, iboto ho natin yung si Atty. Vic Rodriguez at yung si former Senator Nico Cositeng. No, iboto natin siya bilang pagka tumakbo. Mali natin sa 2020 tumakbo yan, di ba? Supportahan natin. Di ba? Yan yung babaeng merong bolang kristal. Tayo umunlad. Kailan tayo umunlad? Ano naging dahilan? Anong pumasok dito para tayo umunlad? O anong kailangan pumasok na hindi pa pumapasok para tayo ay magkaroon ng maayos na pamumuhay para sa sarili nating mamamayan? Yun dapat yung goal. Hindi sa Philippine interest, sa Filipinos interest, ang makipagsabak sa digmaan, makipagbombahan, 115 milyong tao ay pwede maging abo. Hindi na natin kailangan isipin pa kung anong magiging itsura. Pindutin nyo lang sa cellphone nyo anong itsura sa Gaza. Ano nangyayari sa Ukraine? Kaya ba natin dito sa ating bansa na puro isla, puro pulo tayo? Isang bomba lang na sumabog, lubog tayo Correct. Bakit tayo papasok sa ganon? So according to some international bank statistics, the economy of ASEAN is already 5 times bigger than Europe. 5 times na tayo sa ASEAN na dati hindi tayo pinapansin. Di ba? Pag sinabi nila ASEAN, ako hindi na pinapansin yan. Pero ngayon, we're 5 times the size of Europe. So, ito pang BRICS ay makakabuti sa atin. Kung bibili ba tayo ng kalakal, mas mabuti pesos ang gamitin natin? Or kailangan yung pesos natin, ibili muna natin ng dollars na magiging 60 pesos na. Nung isang linggo or 2 linggo, 56. Ngayon, magiging 60 na. Pag naging 60 yan, ang unang tataas, yung presyo ng langis. Kasi yan, inaangkat natin. Presyo ng pagkain. Lahat halos ng pagkain inaangkat natin. Tataas. So kung food security kanina, sabi ni Bel, ang pag-uusapan, nakasalala yan o nakaangkla yan, magkano ang binabayad natin. Dapat dapat itong si former Senator Nicky Cositeng, nagtandem kayo nitong si Atty. Vic. Diba? Dapat nagtandem sila, no? Tumakbo. Sa tingin ko, ang gandang tandem nun, no? Yung duo sila, grabe, yung Nicky Cositeng, Atty. Vic Rodriguez. No? May dating, no? Dapat pinilit natin yung si para pagka-upo na pag-uupo niya sa Senado, imbestigahan natin yung pagdidisko at yung pag-high sa ipinagbabawal na pulburon nung naging statement niya sa nakalipas na video yung napanood natin. Di ba? Magtawag tayo ng hearing in aid of legislation, di ba? Sa bawat isang dolyar. Pero kung may bansa na tatanggap ng pesos para bilhin natin yung pagkain galing sa kanila o kung ano man, langis o kung ano man, yung ba hindi makakabuti sa atin. So kung tayo magdidesisyon sa mga liderato ng ating bansa, dapat ganun yung batayan. Isa-isahin ninyo. Ano bang itsura ng Ethiopia dati? Ngayon sasama na sila sa BRICS. Ano bang itsura ng mga bansa na mahirap? Diba? Ano yung naging, parang kumbaga, ano yung naging addition sa kanila? Yung bang transportasyon, komunikasyon, yung mga technological advancement, AI, kung ano-ano, doon na ginagawa Diba?
Dito, wala pa tayong pabrika. Tela lang, hindi tayo gumagawa dito. Diba? Ako pumasok sa garments. Karayom lang, hindi tayo gumagawa. Gunting lang, imported pa. Saan tayo pupulutin? Diba? So, Grabe. kung gusto na Grabe no, ang dami palang pwedeng pasukan na negosyo no sa ating bansa no, paggawa ng gunting, paggawa ng karayong mo. Yung mga yun ini-import pala natin. natin makilahok, dapat ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon na meron tayong laban. Hindi, ang number one export natin, tao eh. Ang number one export natin, hindi kalakal. Dapat yung tao nandito, nagtatrabaho dito, para i-export natin yung ginawa ng tao. Di ba? Silya, lamesa, baso, plato, mantel, ballpen, cellphone, kung ano man, ginagawa ng tao. Ang Indonesia ngayon, meron na silang pinag-iisipan o baka naaprubahan na bagong patakaran. Ano yun? Hindi kayo makabenta ng imported na cellphone kung hindi may porsyento na gawa sa Indonesia ang bahagi ng cellphone na yan. Oh. Ibig sabihin, yung gobyerno nila, inaasikaso, iniintindi yung karapatan o yung kabuhayan, yung kabutihan ng kanilang mamamayan, di ba? Ngayon, meron ng railroad mula Jakarta hanggang Bandung. Pumunta ako Jakarta hanggang Bandung, dati siguro 5 oras yung inabot kami. Pero ngayon, high-speed train. Di ba? Ngayon, iniisip ng Indonesia, binabaha kami. Below sea level na ang Jakarta. Lilipat na yung buong Kapitolyo doon sa Kalimantan. Galing, no? Merong nakikita sa mas malayo. Merong foresight. Dahil whether agrikultura o infrastruktura, yung epekto nun, hindi mo makikita habang ngayon ka gumagawa ng desisyon. Kung sabihin natin food security, yung ibang bansa, ang food security, 4 na taon. Ang food security ba natin, 20 araw lang? Hindi natin alam. Kasi wala naman balita. Walang datos. Yun ang malaking tanong. Kayo nandito sa media, bakit hindi tayo magtanungan? Alam nyo ba, ilang araw ang ating food security? Dapat yun headline eh. Di ba? Kasi, alam ng tao dapat, kung 20 araw lang yan, sa 21 araw, wala ka nang makakain. Kung ang food security mo, 6 na buwan, paglampas ng 6 na buwan, wala ka nang makakain kung hindi tayo mag-aangkat. At kung gagamitin natin ang pera, ay pera ng ibang bansa, walang aabutin yung pesos mo. Dahil yung mga bansa, kung saan tayo umaasa, sila'y nagkakaproblema din. Di ba? Ilang pong trilyon na in dollars ang utang ng Amerika. O, hindi nila kailangan bayaran yun. Sang-ayon ho ba kayo sa sinasabi na yan, itong si Atty. Nicky Cosente? Kung sang-ayon ho kayo, click nyo na yung subscribe button. At imprint na lang sila ng pera eh. Tayo kailangan gumawa ng kalakal, gumawa ng negosyo para umunlad, para makaipon ng salapi. So itong mga bagay na ito, kabuuan nito, dapat tingnan natin sino ang makakabuti sa atin. Kung ano man ang salita nila, anong kulay nila, hindi importante. Ay importante, sino ang makakabuti sa atin dahil para tayo naglalakad sa tightrope. Para tayo nasa tightrope, magkilitiin ka lang, hulog ka na eh. Di ba? Sigawan ka lang, mahulog ka na eh. Hindi mo pwede tayo nakasalalay yung ating buhay. Depende sa gaano tayo kagaling lumakad ng tightrope. Diba? Correct. Galing. Alright, thank you, sir. Galing to si Atty. Nicky. Former Senator Nicky Cosente. Palakpakan muna natin. Bili po tayo dun sa pag-deliver niya yung mga punto niya. Napakahuhusay, no? Galing. Medyo, sa tingin ko, nung pinapanood ng Malacanang tong press con, medyo kumakabog-kabog yung mga dibdib niya. Baka biglang tanongin Ma'am Nicky Cosente, si Marcos Uba, nagtrabaho po yan sa Talambuay. Senator Nicky Cosente. By the way, live viewers natin umakyat na sa 6,800 mula yan sa 6,800 o iba pa ho yung manunood dito kaya i-share nyo na ho, no? BMR channel, At BMR channel, shout out may BMR. 3,000 naman sa third floor studio, live din tayo. Ayan o, third floor studio, palakpakan ho natin. Subscribe mo kayo, third floor studio, your happy network. Okay, balik tayo sa food security.
Ito may katanungan. What are your comments on Philippine food security, who are with us being the world's #1 biggest rice importer? What if the world suffers food shortage and there will be no sellers of rice? What will happen to the Philippines? Your opinion po. Senator. Yeah. Well, that is a very, very clear and present danger. No? Dahil lumalaki ang population ng India. India, for example, has now overtaken China in terms of population. India's population is 1.5 billion people, and China's is 1.4 billion. So they have to feed themselves first. And then, all these countries that are food producing, lahat po yung mga bansa na may mga produktong pagkain, ang unang-una nilang priority ay sarili nilang mamamayan. So tayo, second, third, fourth priority. Ano pa yung second priority nila? Yung may ibabayad. Kung uutangin mo, wala kang ibabayad, baka hindi ka pa maging second priority. Diba? Pangatlo, kung yung pera mo ay baliwala sa kanila, kung hindi ka kasali sa grupo, o kung ang pera mo baliwala sa kanila, at ang pera mo kailangan mo pang palitan ng dolyar para makabili ka ng pagkain na kakainin mo, ayan, mahirap po. Kasi so far, ang akin pong, ito lang, sa isip ko lang, based on data, based on facts, ay 20 days. O maring 22 days. No? O maging 30 days pa. O, si attorney, baka alam niya, dahil sa Malacanang siya. Ang ating food security, ano mangyayari sa pang 31 araw? Kung hanggang 30 days lang tayo. Pero hanggang ngayon, wala pa nagcha-challenge. Mali si Senator Cosenteng, hindi 20 days, ilan tayo? 300 days. Wala pa nagsasabing ganun eh. Kaya yung sinasabi ko ay laging 20 days. Maximum na yung 30 days ang ating food security. Diba? Kasi wala naman nagsasabi. Kayo dapat magsabi sa amin dahil marami kayong nasasagap na balita kung ilan ba talaga ang food security na. Anong ilang araw ba ang ating food security. Pero kung meron tayong programa pang agrikultura at ngayon lang pinag-uusapan, ang epekto po ng kahit anong programang pang-agrikultura, ilang taon down the road. Una-una, tatanim mo muna yun. Pangalawa, Hindi yung instant yun, ika nga. At hindi ka pa sigurado kung magtatagumpay yung mga proyekto na yun. Galing kasi. yung lupa, ihahanda mo pa. Senator, Kukuha ka pa ng makinarya. Kailangan meron pang credit yung mga magsasaka o kailangan maayos pa yung supply chain mo. Kailangan yung equipment mo maayos. Dito, kung titingnan nyo sa kada marami hong variable yun, marami pang mga factor na kung paano magsasucceed, paano magiging successful yung mga yung pag diyan sa agriculture, paano meron pa dumating na bagyo, di ba? Kaya magaling ho talaga tong tawaran ng agrikultura, ilang taon ang average age ng traktora sa Pilipinas? Baka 30 taon na yung edad ng traktora. Dahil nung ako po'y nagpunta sa Iran Tractor Manufacturing Company, ITM-Co, na gumagawa ng Massey Ferguson trucks, pagtayo mo, yung gulong ng traktora mataas pa sa akin. 24 oras ang takbo ng traktora. Ang lalim ng pag-plow, ang plowing capacity nun ay 2 meters ang lalim ng isang hakot. 14 ang implements ng bawat traktora. Ibig sabihin, yung traktora pwedeng gumawa ng water impounding project, pwedeng magbasag ng bato, pwedeng hukayin para yung matabang lupa na sa ilalim ay maibalik sa ibabaw. Correct. So, Yung talagang ganun yung proseso na yung tawag doon pagbaliktad. Yung nasa taas na lupa kailangan mapunta sa baba, yung nasa baba babalik rin para yung kumbaga, yung iba naman pinapapahinga muna yung lupa. Pagkatapos ng ilang season, tatanan ulit. Pero yung iba pinapabaliktad. Galing ano ang average age ng traktora natin? Naalala ko po, mga 20-30 years ago, ang binibigay na traktora, yung Kubota, hand tiller. Hindi po traktora yun. Sinasabi natin, traktora na maaaring mga babatuhin na lupa ay maging matabang lupa. Pwede mangyari yun. O yung gastado na dahil sobrang fertilizer, puro na residue yung ating lupa. Kailangan yun, matanggal na, recondition yung mga lupa na yan. So, ibig sabihin, sino
ang maaaring tumulong sa atin sa mga bagay na yan. Konti pa lang yan, hindi pa lahat yan ha. Hindi kasi ayoko naman kunin lahat yung oras, no? Pero yung simpleng bagay lang yan. Yung kondisyon ng lupa, yung ipautang mo or bibigyan mo magsasaka. Alam nyo ngayon itong climate change, sino uutang? Bagong tanim ka pa lang, eto na bagyo. Aani ka next week, eto na bagyo. Paano mo mababayaran yung utang na yon? Walang bangko magpapahiram. Malabo pa yung mga titulo. Ang daming problema. Kaya kahit na maganda, kung ano man ang programa na meron na maganda, hindi nyo po makikita ang resulta niyan. Hindi nyo makakain yung maaaring itanim ngayon, bukas. Hindi po. Matagalan po yan na programa na iintayin nyo yan hanggang lahat ng kondisyon yun po ay maabot ng lahat ng magsasaka. Dahil yung magsasaka, hindi lang taga-tanim yan. Hindi lang. Kailangan meron pang proseso yan. Magpo-process yung kanilang mga produkto. Kailangan meron ka pang dadalhin mo sa merkado. Kailangan may nakakaalam na doon bibilhin. Di ba? Dahil kung minsan ang gulay, 120 piso, 1 kilo. Pero doon sa mga magsasaka, 20 pesos lang po. 20 pesos lang. So ano yung namamagitan? Magmula doon sa gulay at magmula sa kakain ng gulay. Or magmanok o anumang hayop na inaalagaan. Naalala nyo, nagkaroon tayo ng African swine flu. No? Lahat halos ng baboy sa Luzon pinatay. Ang kinakain natin ng baboy galing sa Bacolod, galing sa Cebu. Wala po dito yun. King, Makita nyo po, hindi ko po pwedeng bula-bulahin kayo, no? Sa internet makikita nyo. Sa China, yung figurine nila na tinayo, 26 stories. Makikita nyo Correct. parang kondo. nakita natin yan. 1.2 Totoo yun yan. million ang baboy, bawat isang Yung mga yung mga poultry nila nasa parang high rise talaga yung mga building nila. Ang gagaling mo paano nila nagawa yun? Yung dumi, yung pagpapakain, napaka-advanced talaga ng China. ang napoproduce. At kung ang isang baboy ay umubo, isa lang ang baboy patayin mo. Huwag yung buong Luzon, patay. Anong gagawin nyo dun sa mga negosyante na meron silang mga figurine? Nung bumaba na yung swine flu, bumili sila ulit ng baboy, tapos pinatay ulit. So, sino mag-i-invest sa agrikultura? Yung baboy hindi instant yan, hindi magic wand. Pakakainin mo yan, aalagaan mo yan, hanggang pwede mo na siya ibenta at pwedeng katayin at pwedeng kainin. Matagal na proseso po yan. Pero pag pinag-usapan natin, 20 days or 30 days ang ating food security, paano kainin yung baboy 20 days? Mula nung pinanganak? No way! Diba? So, kailangan humanap tayo. Itong BRICS, maaaring magbigay ng liwanag. Bakit? Dahil sila ay yung ibang bansa na sumasali dyan ngayon, maaaring katulad din natin yan dati. Pero dahil dito sa kaunlaran na dinanas nila ngayon sa nakaraang 20 o maaaring 10, 20, 30 taon, ay sila na ngayon ay maaaring magkaisa at meron na silang katumbas na pwedeng ibahagi sa mga bansa na katulad din nila na naghihikahos noong panahon nang sila ay nagsisimula. It's just a matter of understanding and knowing sino ang makakatulong sa atin para hindi maging issue yung gutom at yung poverty o kahirapan. Diba? Kasi hindi po climate change. Hindi po dahil sa environment ang dahilan ng ating kahirapan. Yung kahirapan natin ay nanggaling sa napakaraming desisyong pampolitika. Doon nagsisimula ang ating kahirapan at hanggang ngayon, nandun pa rin. Hindi po yung climate change, lahat po ng buong mundo, sasagupain ng climate change na yan. Pero yung desisyon pampolitika, nasa bawat bansa po yan. Nasa bawat bansa kung ano ang kanilang magiging kapasihan. Thank you. Ayan, thank you, Senator Nikki Cosateng. Okay, kay Attorney Vic Rodriguez, world's number one biggest rice importer tayo. Nagkaroon ng food shortage. Walang bibili ng bigas. Ano mangyayari sa atin? Attorney. I completely agree doon sa pananaw ni Senadora Nikki Cosateng. Kinakailangan ang pinag-uusapan natin
hindi kung paano political persecution si Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan ang pinag-uusapan natin ay hindi kung paano i-impeach ang ating Vice Presidente na hinalal ng 32 million Filipinos. Kailangan ang pinag-uusapan natin, hindi na dapat yung paulit-ulit na wala naman direksyon o giyang malinaw na Quadcom. Pag-usapan natin yung food security. Hindi na papag-usapan ano ba yung ating inventory or buffer stock ng bigas. Ano ba yung ating inventory ng baboy, ng baka, ng kalabaw. At ito ang ating pag-usapan. At hindi natin kaya ho ako ay naging aktibo. Nandito nakita ko si Daniel Long. Kaya ho ako ay naging aktibo doon sa ating ginagawang Forum on Anti-War sapagkat wala tayong sa posisyon makipagdigma sa ating higanting kapitbahay at superpower na China. Para lang po sa kaalaman ng lahat, dito at yung mga nakasubaybay sa kanilang tahanan, sasakyan, opisina, kung nasan man kayo panig ng mundo. Alam po ninyo, ang number one source of imported products nating mga Pilipino ay ang bansang China. Pag tayo ay nakipagdigma o nakita natin bigla, one day, na tayo ay nasa armadong komprontasyon sa ating kapitbahay at number one source of imported products sa China at itinigil nila yan, hindi mo kayang pakainin ng gobyerno ang kanyang populasyon. Yan ang masaklap na katotohanan. At ito dapat ang pinag-uusapan. Ulitin ko, yung problema natin sa food security hindi matutugunan at hindi kasagutan ang patuloy na political persecution na dinaranas si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin politika ang sasagot sa ating problema ng food security sa pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. At lalong hindi ang kapatuloy na Quadcom hearing ang tutugon sa problema natin ng walang kasiguruhan pagdating sa pagkain at makakain nating mga Pilipino. Panahon na siguro na ipasalin dyan na matagal na hong nakabinbin yung National Land Use Act sa Senado at sa Kongreso. Matagal na po dapat ipinasayan na kung saan we will going to classify yung ating mga lupa at yung planning ho ay will be on the risk assessment ang magiging planning na gagamit na po tayo ng science and technology. Going back to food security, paliit yung output ng ating mga magsasaka pagdating sa pag-ani ng bigas. Sure, there's no denying climate change is here. Pero hindi kasalanan ng pagpalit ng klima. And again, I'll go back to the statement made by Senator Cosete. Yung mga maling political decisions, yung mga maling pamumulitika, yan ang dumadali sa atin. Hindi lang yung climate change. Yung pagnanakaw sa flood control funds, hindi po climate change yan. Yan ay bad governance. Yung pagpapahintulot na lustayin at nakawin ng flood control funds, you cannot blame that sa climate change o pagpalit ng klima. Yan ay pagnanakaw. Kaya nga isinusulong natin yung war on corruption. And then, balikan ko lang, na-tackle po yung briefly yung usapin ng bigas, ng inventory ng baboy. Yung 1992, ipinasa po ni then Senator, eventually naging Pangulo ng Pilipinas, si Joseph Erap Estrada, yung batas creating the Philippine Carabao Center. 1992, it is already 2024 or 30 years after. Bilyong piso na ho ang ibinuhos diyan sa Philippine Carabao Center sa loob ng 32 years. Bilyong piso. Alam ho ninyo, food security rin ito. Food security. Pero ito talagang shocking. After 32 years, ang ating annual dairy production after 32 years and billions of pesos spent and provided dyan sa Philippine Carabao Center, ang ating annual dairy production, 1% pa rin. 99% ng ating annual dairy needs imported. Let's talk about food security. 32 years after,
1% lang ang ating annual daily production. Nasaan yung bilyong-bilyong pisong dumaan dyan sa Philippine Carabao Center? And what is more telling, yung inventaryo ng kalabaw, lalo na yung nagbibigay ng gatas, mas masustansya ang gatas ng kalabaw. Proven po ito. Hindi po ito chismis. Mas mababa yung kanyang cholesterol content at mas mataas yung kanyang calcium content. Pero yung mga nagpo-produce, yung bilang na nagpo-produce ng kalabaw, higit kumulang sa ngayon, 2024, mga 30,000 na lang. 30,000 hens. And yet, our population keep on increasing. Keep on increasing. Ang laging binibida political statement, ang asset ng Pilipino, bata ang ating populasyon. Sure, tama. Paano mo papakainin? Yung lumalaki at pabata ng pabatang population. Ito yung mga problema dapat nating harapin. Ito yung mga problemang dapat bigyan ng higit na malaking alokasyon pagdating sa national budget. Hindi yung nawawalang flood control programs. Hindi yung mga quote-unquote infrastructure projects. Yung netting, yung naglalagay ng net dyan sa gilid ng mga bundok para daw hindi magkaroon ng landslide. Hindi yung cat's eye, yung linalagay sa highway na ang value may safety value yun. Pero more of aesthetic. Para sa gabi, pag dumaan yung sasakyan, makikita mo yung gitna. But before you think of yung mga papoging project, pakainin mo muna yung mga Pilipino. And again, hindi rin sagot ang ayuda. Ang sagot natin, pagtuunan natin ng food security. Mas masustansya yung gatas ng kalabaw kung hinarness sana natin ito. Kung nagbigay sana tayo ng post-harvest facility, nagbigay tayo ng mga magaang na pautang dito sa mga maliliit na magsasaka at nagre-raise ng mga kalabaw, hindi po Nutriban ang sagot sa stunted growth ng Pilipino. Hindi po Nutriban ang sagot para doon sa